Okay, magandang hapon po sa inyo lahat and welcome to another edition of Sports Corner PH Interviews. Today is June 2. Bagong buwan na naman and it's a brand new week Monday. So, makakasama po muna natin ngayon sa mga oras na ito ang mga miyembro ng ating Philippine uh, Precision Shooting Team na nagkamit ng mga iba't ibang medalya diyan po sa World Shoot IPSC World Shoot na ginaganap dyan sa Beijing. And we are giving them acknowledgement dahil po sa kanilang panibagong pananganan po sa ating bansa. And with us today are some of the members of our team na nanggaling po dyan sa Chechia. First of all, nandito po, isa sa mga winning members natin, si Reggie Torreos. So, Sir Reggie, magandang hapon. Welcome to Sports World. Good afternoon po. Thank you din po for the invite para dito sa iyong programa, sa iyong program. Okay. Okay, and kung ready na yung ating isa pa nating guest, si Sir Mark Marcelino, na multiple time champion ng nasabing competition. Hindi ko siya makita. Si Sir Mark ay dito na po sa ating Zoom. Sir Mark, magandang hapon. Yes, sir. Nadidinig ba ako? Yes po, yes po. Ayan. Ayan. Okay. Bumati ka na sa ating mga viewers. Ay, hello. Ito, kakadating lang namin eh. Medyo jet lag pa. Oo, at kahit pa alam natin, nag-jet lag kayo, nag-iitang pa kayo ng jet lag. Buti na lang, nakapagbayad na kayo na makapag-interview natin sa ating programa. And of course, again, congratulations nga pala sa ating position of practical shooting team. Umakot ang napakaraming mga medalya, especially nga doon sa mini rifle na inyong sinalihan. Meron tayong mga nag-champion doon sa Open Lady Senior, si Mirna Mendoza, sa Standard Senior, si Rich Orina, ikaw yung second run-up doon sa Standard Senior, at champion din sa Standard Senior team, sina Richie Orina, ikaw, Reginald, si Mark, at si Mario Kaanting, at yung Open Lady team na si Mayer Sonaco, Alex Cruz, and Mendoza, that was silver medal na rin. At pa rin, may mga medals rin yung PCC natin. So, una ko tanong sa inyo, worth it ba yung experience ninyo na makapag-compete nga para dito sa World Shoot kasi ginanap ito sa ibang bansa. Alam natin, it is a different vibe nga pag nagko-compete ka doon sa labas ng bansa, dala-dala ang bandera ng Pilipinas. But of course, ang kapalit, yung patindi competition na kinaharap coming from different practical shooters all around the world. I'll start with Sir Mark. Sir Mark? Hello? Yes, sir. Medyo mahina lang. Medyo mahina, okay. So, ano ang inyong experience niya competing at the world stage? Despite the top competition from different shooters around the world, naipakita natin na mga Pinoy ay bidang-bida pagdating sa pagputok. Actually, napakahirap ng dinaanan namin kasi sa alam nyo naman, gun ban sa Pilipinas. So, yung pa lang, wala na kami agad training. So, yun yung mga pinagdaanan namin na parang 1 week before kami umalis, tsaka pa lang kami nakahawak ng mga baril namin. Tapos ang kalaban namin is almost 1,022 competitors around the world. Tapos 60 nations ang sumali dyan. Oo. Yan. So parang butas ng karayo pinagdaanan ng mga Pilipino. So kahit papano, nagulat din kami at naka-perform kami. Ika nga, dumaan talaga sa hirap, sa pagod, lalo na sa focus na rin para lang makarating nga dito sa inyong panalo. I think si Sir Reggie may mga idadagdag pa. Oh, yun nga. Ang biggest challenge namin kasi dyan is yung preparation.
kulang sa oras kasi just imagine na tayo rito dito sa Philippines is walang competition. So talagang puro basic ang ginawa namin, which is ginawa namin 1 week before nung flight na namin. So talagang Yes. gahol Election yung kasi noon eh, oras. election, di ba? Oo, kaya so we just relied na siyempre yung balik yung maibalik man lang yung dating conditioning, and then kaya talagang very very challenging preparation pa lang. Tama. Yun nga. At preparation-wise, ika nga, medyo gaul na talaga sa oras eh. Considering nga na meron tayong gun ban sa Pilipinas, at alam ko, yung mga firing range natin, eh, nagsara na to comply nga with the gun ban. Correct, Pero oo. how do you get more some ways or get creative sa mga ways natin to train para dito sa competition, considering na kulang tayo sa oras at training, eh, at saka ini-implement nga yung ating gun ban dito sa Pilipinas pagdating sa eleksyon. Sa amin ang ginawa namin is mostly talaga back to basic, dry fire. Dry fire. So mostly puro ganun ang preparation. Then naka-live fire lang kami nung lumabas na yung PTT namin. Yun lang ang ano niya, nag-hul kami ron. Oo. Oh. So Mark, Yes. Oh, well, yun nga din sana gusto naming iano sa ating mga officials na sana bigyan kami ng exemption lalo nang dadayo kami sa ibang bansa. Ah, natatapat palagi sa ano eh, sa election. So, talagang hirap na hirap kami sa ganung bagay eh. at of course, alam naman natin at naintindihan ko natin yung hirap ng ating mga shooters pagdating nga sa ganitong training. Kaya nga, kahit may gun ban yan dito sa Philippines, nagiging cooperative naman yung ating mga members, both Iron Rifle at na magkaroon ng ganitong klase ng training. At yung pinapakita po natin doon, sinishare screen ko yung mga pictures ninyo during this competition. Why? So, going back to the discussion nga pala, pagdating dito sa last week before the competition, siniguro ba sa inyong mga sarili na handa na kayo para dito sa napaka-intense na competition, that considering nga nakabalik na kayo sa training, pagkalabas pa lang ng bansa, nag-practice kayo ng mga aasintahin na mga targets, and of course, sabihin natin, estimate yung time difference pagdating nga dito sa mga puputukan ninyo. So, during the last week before your preparations, sabihin natin, nasa ganitong level na ba kayo ng preparation para dito sa competition? Narating nyo ba yung 100% pagdating doon sa last set of preparations natin for the World Cup? So, Reggie. Ay, yung sa amin naman kasi, actually, hindi namin na-achieve yung 100% na gusto naming mangyari for the preparation. So talagang nag-cram kami doon sa preparation na yun. So, ang nag-kick in naman kasi dito, which is good thing, na puro mga experienced shooters yung nasa team. So, yung experience really nakatulong ng maigi sa amin. Pero if you're gonna ask na talagang kung yung preparation, hindi namin nakuha yung 100%. Talagang frustrated kami na we're just hoping na makuha pa rin namin. So yun yung naging mantra no, na kahit kulang sa preparation, pilitin natin. Kaya ito, at least naging maganda yung result naman. And of course, considering na bukod sa hindi pa kayo 100% ng level of play, dahil of course, alam ko naman po natin gaano
Nawawala ako. Mahirap yung training. Yes, Sir Mark. Narating nyo ba yung hindi nyo rin narating Sir Mark yung 100% na ganitong level na para at least ready na kayo para dito sa competition, sir? Actually, hindi kami naka 100% eh. Kasi iba yung rules nila doon dito sa nakasanayan namin sa Pilipinas. So, meron silang slight difference ng rules na kailangan namin i-adapt. So, nag-iingat pa kami. So, hindi namin nilalabas yung full potential namin kasi nag-iingat kami. Baka ma-disqualify kami. Hindi pa kami talaga ayaw namin ilabas yung talagang bilis namin dahil sa sobrang nag-iingat kami, makatapos lang ng laro. Kaya nung unang first day pa lang na lumabas agad yung result, kasi parang halos 1 week na labanan to, nung first day na nag-lead na kami, without even, hindi namin nilalabas yung 100% namin, nag-change gears na kami na hindi na namin ilalabas lahat nung kakayahan namin kasi nakukuha naman ng safety lang. So, yun ang naging gameplay namin the entire match. Hanggang nung last day na lang na pinakawalan kami nung aming statistics na si Torrejos na we can aim for our individual achievement. Tsaka lang kami nagwala nung last day na. I think si Sir Reggie meron siyang saloobin dun sa parang kakaiba talaga yung rules ng nasabing competition compared dun sa mga nakasanayan o sabihin natin nakamulatan ng mga practical shooting competition sa mini rifle dito sa Pilipinas. Nakakapanibago talaga na of course pinagkaiba ng rules and regulations ng Pilipinas compared niya doon sa ating mga world counterparts natin. Ang naging ano doon kasi is one of the yung malaking pagbabago is yung yung pagdala mo nung firearm, nung rifle kasi since yung yung range nila dahil sa paligid may mga bahayan. So, ang rule is hindi ka dapat lumampas nung tinatawag nating berm, yung muzzle mo, yung muzzle ng firearm, ng rifle. So kaya nangyari, instead na medyo iaangat mo ng nakasanayan na medyo umaangat yung rifle mo ng konti, na although hindi lumalampas sa berm, pero malaking pagbabago the way na pag tumakbo ka at dala mo yung rifle. So you have to, yung kailangan medyo nakatutok sa lupa or parallel to the ground. The most na yung parallel to the ground, pero dapat more often itututok mo pababa para makatakbo ka ng ayos. Which is malaking pagbabago with the way nung yung mga dahil nilimitahan mismo nung firing range itself. So compared nung before na meron nga yung iba na itinataas pa ng 90 degrees yung is pumapayag pa based kasi yung range kasi kaya. Pero dito sa Snowy mo hindi kaya nung range itself na payagan yung ganong pag-angat ng rifle. Kaya so yun malaki. Nagreklamo yung mga Amerikano pati doon sa bagay na yun Kasi hindi rin sila sanay sa ganun Mm-hmm. Okay. So what about dun sa equipment na ginagamit niya para dito sa competition? Ito ba ay nanggaling na sa labas ng bansa or dinala nyo personally mula sa Pilipinas? Yung mga Yes, kami yung equipment, yung yung firearm namin, personal namin na firearm 'yon. Na dinala doon din kami kasi yun ang mga hindi naman kami nag-rent. So buti na lang maaga namang nai-apply yung permit to transport saka yung COMELEC exemption. So good thing na asikaso naman kaagad yun. Kaya hindi kami ng problemang magdala ng firearm. Okay. Isa sa mga concern pero natin. Yes, Sir Mark. Yung mga iba naming kasama, nag-rent na lang sila ng baril doon yung iba. Kasi ang mga nagiging problema kasi nila, pati yung bigat ng bala nila, kung maganda kasi kung dala-dala natin yung bala natin para kabisado natin. Pag nirent mo doon yung bala mo, hindi mo alam, parang mayroon 2 Pilipino na disqualify dahil doon na sila kumuha ng bala, masyadong malakas masyadong mahina yung bala na yun, na disqualify ngayon sila.
natapos na nila yun lang, biglang lalabas, na-disqualify sila doon sa chrono stage. So yung mga ganun, sayang eh. Kasi ang airline din naman kasi, 5 kilograms lang ang inaalaw. So yun ang mga problema na hindi nalalaman ng public na dinadaanan ng mga shooter para madala lang yung armas nila sa ibang bansa. Aside from the permit na nakukunin nila doon sa local country. And madami rin tayong shooter na Pilipino na magagaling na hindi nakaalis kasi hindi nabigyan ng visa. Sakto. So hindi pa to yung full potential na papadala ng mga magagaling na Pilipino. Madaming naiwan na mga Pilipino dahil hindi nakakuha ng visa, hindi nakapasa doon sa visa. Ganon. Yun yung mga dinadaanan ng mga shooting athletes. Okay. Isa sa mga concerns na nire-raise out ninyo dahil almost all of the members of the team are self-funded or naggastos sa sarili nilang packets para lang makarating yan sa Chechia para dito sa mismong competition. Kasi alam po natin, ang PSC, ang pinaka-priority nito is yung mga elite national athletes. Kung isama na rin natin yung mga shooting counterparts natin, silang Tiros, Pao Acuña, Jason Valdez, and the rest of our shooting team natin. Pero sa mga practical shooters, medyo nahihirapan ng gusto kasi mostly self-funded eh. At di pa Tama ka nire-recognize dyan. ng PSC itong practical Exactly. shooting na rin. So, what are your thoughts nga pala dito sa case na? Ako muna pare. Ako. Yes, self-funded ako. So from everything, from airplane, sa bala and everything, maganda rin sana tulungan din kami ng gobyerno kahit papaano mabawasan ng 50%. Kasi talaga ang Filipinos pagdating sa shooting. Kumbaga, walang height difference diyan katulad sa basketball. Eto, kahit maliit kami, kaya natin sila. So, parang bilyar. So, dito nag-excel. Isipin mo ang gold tally ng Amerika. Reggie, ilan ba yung nakuha ng Amerika? Kayo na po mga lawas sa Amerika. Oo, sa gold tally. Ang US parang naka 21, tapos tayo 18. Tama ba? Next. Sa total goal at total haul ng medals is number 1 is USA which has 21 medals. Then number 2 tayo is which has 18 medals. Pero yung yun yung total tally nung mga nakuha medals. Number 2 tayo. Isipin mo hindi pa natin full potential to. Nag-number 2 na against the superpower. So well known ng Amerika sa baril kasi ang ganda ng gamit nila. Tayo, kung ano lang ang meron dito, yun lang. Sa kanila, talagang kasama nila mismo yung manufacturer nila doon at meron silang pit stop doon. Pag nasisira yung baril nila, meron silang dinadala ng baril para gawin yung baril nila. Tayo, kanya-kanya lang eh. So, kumbaga, kanya-kanya tulungan lang. Ganon eh. Pero nakakaus naman at naging number 2 in the world pa ang buong Pilipinas. So, nakahabol tayo kahit papano. Speaking of achievements niya, diretso na tayo sa ating assessment niya ng ating programa. Dun sa mga events ninyo na nilapan ninyo, how challenging it was na makapag-compete against dun sa mga, sabihin natin mga biggest rivals natin, kagaya nitong US na umakot niya ng mas maraming medalya compared sa Philippines. Pero you managed to won different medals, including yung championship doon sa team event ninyo. So, your assessment na doon sa mga events na sinalihan. So, Reggie muna. Okay. Yung sa ano naman is, buti na nga lang, at least yung experience itself, malaking tulong sa amin. Pero, katulad yung nangyari is, maraming, siyempre frustrated ka na gusto mong gawin na hindi namin nagawa during the training, and eventually maganda yung kagandahan doon yung team. Speaking doon sa team namin is maganda yung naging support. So if there's yung support namin doon sa bawat isa, so nakatulong. So we're the critics of our own team. So at least walang pasaway. Yun ang kagandahan doon sa naging nung team namin. Yun lang, very grateful ako, and it's an honor na
yung members ng team na ito is nakasama ko ngayon na ano. Sir Mark. Yes, kasi kung ikukwento ko lang, magkakaiba kami ng mga gun club. So hindi kami talaga magkakasama. So nung nag-qualifier ang Pilipinas, kami yung naging top 4 na naging on top. So nagbanding muna kaming 4 para magsama-sama. So para lang maintindihan ng audience, sa buong Pilipinas nagkakaroon ng qualifying match for the entire duration. Ngayon, pipiliin yung pinakamagagaling na shooter, yung 4 na yon ang pagsasama-samahin para maging Philippine team. So kami yun, kaming naging 4 at nagbanding kami, coming from different gun clubs. Okay. At of course, Tsaka dito pa lang magkakalaban na kami. Yes. lalo na, of course, di ba, may mga pinanggalingan kayo ng mga gun clubs kayo. Pero this is the first time na magkasama kayo as Team Philippines. Yes, first time. Yeah. Okay. And actually, this is the first in the world. Ito unang-unang beses na nagkakaroon ng PCC Mini Rifle World Shoot. First time to. So we made history here that we were the first world champion. So I'm very proud of it then. Pero mas proud din tayo na kahit papaanong hindi tayo ganong kalalaking bansa sumusuporta sa atin. Naging number 2 pa tayo. And of course, with this victory nga, dito sa iba't ibang mga categories, na sa team category, were you surprised, of course, yung sa support natin ng ating mga kababayan natin, even yung mga taga-Chechia na nakabase nga doon, na natutuwa sila sa tuwing tayo makikita na meron tayo mga national teams na pinadala, and of course, yung outpouring of the support sa social media, nung nalaman nila na nanalo kayo dito sa competition. Nasiyahan ka ba doon? Actually, natutuwa kami lalo na sa inyo. Kasi kung hindi dahil sa mga katulad nyo na Facebook page, hindi rin malalaman tong inaano namin dahil unpopular sports tong shooting eh. Kaya nung in-invite mo kami to come and join the live, sabi ko we need gusto namin pakita rin sa buong Pilipinas na meron din gatong sports na magagaling ang Pilipino. So we thank you for inviting us dito sa Zoom meeting na to. At ipakita mo ating mga medalya. Okay, Yan. Itong medal. Madami tayong nauwi. Oo, kayo naiakot ng mga medalya. So Reggie, yung reaction ninyo sa support ninyo ng mga kababayan natin from Chechia out dun sa ating online. Nako, very talagang napaka-surreal na ganun yung kung nakita nilang nagpe-perform na na-post na namin yung mga pictures, yung videos. Hindi namin in-expect na gano'n. No. Daily update, no? Pero kung hindi natin ginawa, kung hindi mo ginawa yun na yung may daily update na yun, yung awareness hindi masyado eh. Pero after nung maglabasan ng mga videos, doon lang kami yung very doon namin napansin yung overwhelming na support ng mga kababayan, which is na isa rin yun sa naging moral booster namin. Sa ano namin. Yes. So, na talagang ang laban hindi individual para sa bansa talaga. Course, yes. Para explain mo yun, yung team tsaka yung individual. And of course, sa inyo, dahil binibigyan natin ng oras at pagkakataon niya na makapag-feature nga dito sa ating page. Considering nga na medyo busy tayo dun sa palarong pambansa na mga medalists natin, sinisihit pa rin natin yung mga iba pa natin mga athletes and teams abroad na nag-compete during the time na ongoing nga yung palarong pambansa. And of course, nakakatawa na yung suporta na rin yung mga nire-representan ninyo mga gun clubs, Sir Mark. Andyan naman to guide and support them. Anong yung mga reaction ng mga leaders natin? Especially yung sa Philippine Practical Shooting Association, sir. Yes. Yeah, we thank them. Napakalaking support na din nila kasi na ano nila tong talent namin na to na hindi rin namin alam to na magaling kami unless mag-compete kami abroad. So we thank them and then
we thank those gun clubs din na tumulong sa amin for the practices na pinahiram sa amin, which is East Ridge and then Gatilleros Gun Club. So, Reggie, ikaw, pasalamatan mo yung Arms Corps mo. Oh yeah. Salamat din for the support itong Arms Corps, Arms Corps Philippines, and also yung other gun clubs, yung Iron Sight Gun Club, itong Lag PSG. So yung mga support nila is nandyan naman na ano. Pero kaya especially doon sa Batanggenyo Gatilleros na yun nga as Mark mentioned na doon kami nag-practice para at least makapag-prepare para dito sa World Cup. Saka yung One week before. Sa East Ridge. Yes, One week before oo. Saka sa East Ridge. So, kaya talaga gahol na gahol. So we made do yung the most that we can do doon sa kung ano yung nailatag sa amin. So very thankful kami doon sa mga firing range na yon. Yes. And Sir Mark, yung gun club ninyo, sir. Yes, East Ridge Gun Club. I would thank you. Meron na tayong iuwing mga medalya. Dito rin kami nagkikita-kita and they will be very proud of this. Kahit pa paano, ay ito na yung binungan ng hirap natin. Ito na. Ito. Ayan. Itabi sa'yo, pare. Yan. Meron na. Yan. Yun. So, bagay talaga na yung mga kapag-sabit na medalya para sa ating bansa, especially dito sa ganitong klaseng international level of competition niya dito sa World Shoot. By the way, kailan yung susunod na World Shoot? Ano to I think this is every 4 years, no? It's every 4 years. So parang Olympics every 4 years din, no? Yes, parang Olympics to. Para siyang Olympics. So, by that time, ibang generation na yung dadating. Baka kami medyo matanda na nun. So, dapat hina-harness na natin yung mga bata for this. Kasi it's every 4. Pero meron kaming kasi hindi lang ito yung discipline namin. Meron pa rin kaming shotgun. So, lumalabas multi-gunners kami. We have that. Pero we will be playing in Greece. Di ba, Reggie? This is next. Ito sometime siguro kung parang mga June, July, same season next year. Pero yun yung Shotgun World Shoot. Yeah. Next year ang Shotgun World Shoot. So we'll be starting with the qualifiers ngayon. Oo. Maglalaban ng lahat ng Pilipino, kung sino yung matitirang 4, yun ang ipapadala sa bawat division and category. Ngayon, kung sana naman may mga tao dyan na gusto tumulong, we accept everything here. Kahit sa hotel at airfare na lang. Para konting bawat putok namin, hindi namin binibilang yung bala namin. Titipid kami. Mga corporations, kung gusto nyo tumulong, we're very open. Ika nga, nanaig pa rin yung hospitality at ambagan niya para dito sa ating mga pinapadala ng mga kupunan niya, lalo na sa abroad. So siguro ito na pagkakataon para magpasalamat kayo at ilan natin yung pagkakataon na rin na makapagpanawagan na rin, hindi lamang sa government, sa private, sa mga kind individuals na rin na sa mga susunod pa mga international tournaments, tumulong-tulong na rin. And even sa Philippine Sports Commission, baka may gusto kayong panawagan sa inyo. Sir Mark, muna. Yes. Meron din kaming susunod na laban. It's another World Shoot. This is happening every 3 to 4 years. That will be in Greece. Ngayon, kung may mga gustong tumulong, we accept everything. Ngayon kasi parang ambag-ambagal. Tulad ngayon, paalis kami. Wala nga kami mga bala So, we have to share namin just for the practice. So, kung may mga corporations dyan na willing to help, para naman hindi puro yung pamilya namin yung nagsasacrifice na nag-aambag-ambag para ma-reach namin yung goal na for the Philippines. Reggie? Hindi, yun din, same din naman yung sentiment na yung if there's someone, yung corporation na gustong sumuport, andito lang kami. Antay lang kami. We accept. Yes, we accept. We humbly accept kung ano man yung inyong ibibigay. Ang tulong talaga ng sports natin. Diba? At of course, nagpapasalamat po tayo sa inyong dalawa. And the rest of our Philippine practical shooting team or precision shooting team for gracing us their presence dito sa Sports Corner. I-take you rin sa tiwala na rin na makapag-report sa atin kahit nasa malayo
ng mga developments na galing sa World Shoot na kinikerry din sa iba pang mga social media sites, si Yag Network, si Sports News at sa iba pang mga websites po natin na itong good news na to na kahit gano'ng kahirap yung pinagdaanan ninyo training, kahit maliit lang yung budget na rin, kahit mula sa kanya-kanyang pondo, nahiraos din at nakapag-uwi tayo ng mga medalya. So, for our last parting words, may gusto kayong pasalamatan and of course, encourage them to do shooting na rin to hopefully represent na to itong bansa natin in the future. Sir, Reggie. Kami naman yung I hope na kasi kami kumbaga nagkakaedad na, hopefully yung mga younger generations is sumunod, merong sumunod doon sa ma-support din sana yung mga yung kaming mga veterans and then yung mga susunod na mga generations and para magtuloy-tuloy kasi this sport is one of the sport that the Filipinos excel. So hopefully ma-sustain. Yun lang naman ang sa amin na wag kasi yung iba kaya nadi-discourage dahil walang budget, hirap sa budget pero this sport and I think they're working it out now na mapasama sa Olympics. So hopefully we're keeping our fingers crossed na ito is mapasama sa as an Olympic event. So we're hoping one day na makita namin kasama na siya. May gusto kayong pasalamatan sa Reggie? I would like to thank talaga yung Arms Store Global Philippines for their support and also yung other gun clubs that na nag-support din is itong Ironside Gun Club and ang Lag PSG and also Batanggenyo Gatilleros and East Ridge Gun Club. Thank you so much, Sir Reggie, and nice to know you and meet you personally dito sa ating Zoom session. Sir Mike, meron kayo gusto kayong pasalamatan and of course, pakiusap na rin sa mga kapwa natin Pilipino na i-try ninyo yung ating precision shooting. Yes, we would like to invite you dito sa sports namin na practical shooting and sa government din sana natin kung sa ibang bansa kasi yung mga ranges nila open for athletes so nagagamit nila dito kasi sa Pilipinas wala kami magamit na range. Hindi namin makuha yung distance ng mga baril namin dahil malalapit pang pistol lang talaga. So kung sana magaya ng mga taga-ibang bansa na pagka sport shooter ka, kaya mong gamitin ng mga government facility na range, which is nandun sa mga kampo ng militar. Kung papagamit sa amin yon, mas magaling pa sana kami, kaso wala kaming access doon eh. Sa ibang bansa, binibigyan ng access yung mga civilian sports athletes nila doon just to use the range, libre bala, libre lahat, kasi they're bringing glory naman to their country. So wala namang pagkakaiba yun. So kami, dito naman kami lumalaban sa ganito, is parang sundalo na rin kami in our small way na nakikipaglaban. And I would like to thank my family. Kung hindi ako nag-uwi ng medal ngayon, this will be my last. Buti na lang nakapag-uwi tayo. The Marcelino family. And I would like to thank my gun club, East Ridge, and to all the Filipinos na sumuport. I have a blog then. It's Shogun Mo. You can follow me there so maintindihan nyo yung intricacies ng sports namin. So in the future, you can join. Hindi na kayo mahihirapan. Ini-explain ko naman doon lahat ang mga pinagdadaanan namin para maintindihan nyo mabuti ang sports. And salamat din sa inyo. At pinakinggan nyo kami kahit paano may nakinig sa amin at binroadcast live. Kung hindi dahil sa inyo, hindi rin ito malalaman ng buong Pilipino. Malapit kayo sa puso namin eh. Kasi every time kayo post agad pagka binigay namin sa you guys post. So we love you guys. Maraming salamat po sa inyong compliments sa amin para dito sa ating ginagawa natin. And soon, kung meron kayo mga local competitions na of course pupuntahan natin, we will be there to support nga pala and sabihin natin to encourage more Filipinos na to do practical shooting na at sa iba't ibang mga categories na para maybe someday baka pag-represent nga tayo sa iba't ibang mga competitions. Okay, so ipakita natin ulit yung mga medalya para sa ating photo op. At habang ako ay magta-thumbs up, pakita mo na ating mga medalya ulit. Yan.
Medalya na lang. Yan. Yung dadang. 1, 1, Yeah. 2, 3. Yay! So thank you so much po sa inyong dalawa. Salamat. Joining Salamat, Thank you. salamat. us. Salamat, And Gab. we look Oo. forward for more victories ahead for the Philippine Practical Shooting Team sa susunod na World Shoot at sa iba pa mga international competitions. Bye! Maraming salamat po! Salamat. God bless! Thank you. Thank you. Thank you. Bye-bye. Thank you so much!